isang liblib na baryo sa bundok sa Quezon, namumuhay ang isang matandang tindero ng saging na kilala ng lahat bilang Mang Tony. Sa edad na 61, hindi pa rin ito tumitigil sa pagtitinda ng kanyang mga pinong saging sa palengke araw-araw. Ang kanyang katawan ay bakas ng hirap, kulubot ang balat, litaw ang buto, at sunog ng araw ang balat. Ngunit sa kabila ng kanyang anyo, may busilak na puso si Mang Tony. Kilala siya sa pagiging matulungin, mapagpakumbaba, at higit sa lahat sa kanyang pagtulong sa kapwa kahit hindi siya mayaman. Araw-araw, dala ang kanyang lumang kariton na gawa sa kahoy at bakal, tinutulak niya ito mula sa kanilang barong-barong papunta sa palengke ng San Miguel. Mahigit 1 oras ang lakad, ngunit hindi ito alintana kay Mang Tony. Sa bawat hakbang, dinadasalan niya ang kanyang panindang saging, hinog, masustansya, at inaani pa mismo mula sa mga punong siya ang nagtanim. Sana makabenta ako kahit kaunti para may pangbigas si Liza, bulong niya habang binabaybay ang maalikabok na daan. Si Liza, ang kanyang apo, isang 9 na taong gulang na ulila. Nang pumanaw ang magulang nito sa isang aksidente, si Mang Tony ang sumalo sa responsibilidad. Sa kabila ng kahirapan, hindi niya hinayaang mapabayaan ang bata. Pinag-aaral niya ito gamit ang kita sa pagtitinda ng saging at gulay. Ngunit sa likod ng simpleng pamumuhay ng matanda, may lihim na kwento ang baryo. Kwentong hindi na gaanong binabanggit ng mga matatanda. Noon pa man, pinaniniwalaan ng mga ninuno na sa kakahuyan sa paanan ng bundok ay may naninirahang engkanto. Di pangkaraniwang nilalang na hindi lahat ay nakakakita. Sila raw ay may kapangyarihan at naninirahan sa mga punong matanda, lalo na sa mga puno balete. Sa ilang kwento, may masama, ngunit may iilan din daw na mababait at tumutulong sa mga taong may mabuting puso. Isang umagang maulap, habang tinutulak ni Mang Tony ang kanyang kariton papuntang palengke, nadaanan niya ang isang matandang balete sa gilid ng daan. Wala itong dahon, puro ugat, at tila masama ang kutob ng karamihan tuwing napapadaan doon. Ngunit sa araw na iyon, may kakaiba siyang napansin. May batang lalaki na nakaupo sa ilalim ng punong balete, umiiyak. Lumapit si Mang Tony. "Hoy iha, ay iho pala, anong ginagawa mo rito? Nasaan ang nanay mo?" tanong ng matanda. Hindi sumagot ang bata. Bagkus, tumingin lang ito kay Mang Tony at ngumiti. Isang ngiting may hiwaga. Makinis ang mukha nito, maputi, at may matang tila kumikislap. Nawawala ka ba?" dagdag pa ng matanda. Sumagot ang bata, "Hindi po ako nawawala. Matagal na po akong naghihintay sa inyo." Napakunotno si Mang Tony. "Ako?" "Opo, dahil mabait po kayo. Tinulungan niyo si Aling Sima ng walang kapalit, pinakain niyo ang mga batang pulubi, at inalagaan niyo ang apo niyong si Liza ng buong puso. Kaya po ako nandito." Kinilabutan si Mang Tony. "Sino ka ba talaga? Anak ka ba ng pulis o ng pari?" Ngunit imbes na sagot, isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan. Napayuko si Mang Tony at nang muli siyang tumingin, wala na ang bata. Ang naiwan na lamang ay isang saging sa ilalim ng punong balete, kulay ginto, tila kumikislap. Napalunok si Mang Tony. Dahan-dahan niyang dinampot ang saging at inilagay sa kanyang bayong. "Noon lang ako nakakita ng ganon. Baka halusinasyon lang," bulong niya sa sarili habang nagpatuloy ng lakad. Ngunit hindi iyon ang huling beses na makikita niya ang misteryosong batang iyon. At hindi rin niya alam na ang simpleng pagtulong niya sa kapwa ay ang magdadala sa kanya sa isang kwento ng kababalaghan, kabutihan at kagila-gilalas na kapalaran, kasama ang isang mabuting engkanto. Pagdating ni Mang Tony sa palengke ng San Miguel, gaya ng dati, binuksan niya ang kanyang kariton
at isa-isang inayos ang mga kumpol ng saging sa luma ngunit malinis na sako. Maaga pa kaya wala pa masyadong mamimili, pero pinili niyang manatili sa ilalim ng lilim ng punong acacia sa gilid ng palengke. Doon na rin siya madalas lumugar. Kilala na siya roon at kadalasan ay may suki siyang parokyano, lalo na ang mga karinderyang malapit sa simbahan. Habang inaayos ang kanyang paninda, napansin niya ang kakaibang saging na nakuha niya mula sa ilalim ng punong balete. Nagniningning ito sa loob ng bayong, tila hindi tinatablan ng alikabok o dumi. Maingat niya itong kinuha at muling pinagmasdan. Parang laruan, pero parang totoong saging, bulong niya sa sarili. Matigas ito, pero hindi kahoy. Mabigat, pero hindi parang ginto. Anong klaseng saging to? Habang nakatitig siya rito, lumapit ang isa sa matagal na niyang suki, si Aling Letty, may-ari ng karinderyang Letty's Lutong Bahay. "Mang Tony, maaga ka ngayon ha?" Bati ng babae habang namimili. "Oo Letty, maaga akong umalis. Baka kasi umulan," sagot niya sabay ngiti. Habang pinipili ni Letty ang mga saging, napansin nito ang ginintuang saging. "Aba, ano yan Mang Tony? Bagong variety ng saging?" Tanong nito, pabirong inamoy ang saging. "Ewan ko nga Letty, kanina lang ito napulot ko sa tabi ng punong balete sa daan. May batang iniwang ganito. Ang sabi, para raw sa akin." Napatawa si Letty. "Nako, baka engkanto yan. Ipagdasal mo muna bago mo kainin." "Hindi ko naman balak kainin. Baka may sumpa pa." Natatawang sagot ng matanda. Pinagpatuloy nila ang pagtitinda. Ngunit buong araw ay hindi mawaglit sa isipan ni Mang Tony ang kakaibang saging. Nang matapos ang araw, umuwi siyang may kaunting kita. Sakto para makabili ng bigas, itlog at isang lata ng gatas ni Liza. Pagka-uwi niya, nadatnan niya ang batang si Liza sa loob ng bahay, nag-aaral sa ilalim ng liwanag ng gasera. "Liza, apo, eto ang gatas mo. May kaunti rin tayong ulam." Bungad niya. "Salamat po, Lolo." Masayang tugon ng bata. "Natapos ko na po ang assignment ko." Matapos nilang kumain, naupo si Mang Tony sa papag at inilabas ang saging na ginto. Tinawag niya si Liza. "Apo, tingnan mo nga to. Nakita ko sa tabi ng balete. Sa'yo ba ito?" Tiningnan ito ni Liza. "Wow, ang ganda. Parang sa kwento ni Ma'am kanina. May engkanto raw po na nagbibigay ng regalo sa mga taong mabubuti. Baka ito na yon, Lolo." Napangiti si Mang Tony pero may pag-aalinlangan pa rin. "Kung totoo mang may engkanto, sana mabuti sila. Ayoko ng gulo, apo." Kinagabihan, habang tulog na si Liza at himbing na si Mang Tony, may kakaibang nangyari. Sa kanyang panaginip, nasa ilalim siyang muli ng punong balete. Nasa harap niya ang batang lalaki mula sa umaga. Ngunit ngayon, may anyo na itong may kakaibang liwanag. Ang suot nito ay tila yari sa dahon at ginto. Tila hindi na ito isang karaniwang bata. "Ako si Arion," sabi ng nilalang. "Isa akong engkantong tagapangalaga ng kagubatan sa paanan ng bundok. Matagal na kitang pinagmamasdan, Mang Tony. Napakabusilak ng puso mo." Hindi makapagsalita si Mang Tony, tila napako ang dila niya. Ang saging na iyon ay hindi ordinaryo. Isa itong selyo ng pagpapala. Simula bukas, mapapansin mong may kakaiba sa iyong paninda. Ito ay gantimpala sa kabutihan mo. Nagising si Mang Tony, basang-basa ang likod at noo sa pawis. Agad niyang hinanap ang ginintuang saging. Nandoon pa rin ito, nagniningning sa ilalim ng bayong. Kinabukasan, pagkadating niya sa palengke, ibinaba niya ang kanyang paninda. Ngunit laking gulat niya nang mapansin niyang ang lahat ng saging sa kanyang kariton ay tila mas maganda, mas dilaw, mas malinis,
at mas matamis ang amoy. Para bang nawala ang kahit anong uod o gasgas ng prutas. Nang tikman ni Letty ang isa, halos napaupo ito. "Mang Tony, ito na ang pinakamatamis na saging na natikman ko sa buong buhay ko," sigaw nito. At mula noon, nagsimula na ang pagbabago sa buhay ng matandang tindero. Mula nang mapansin ng mga mamimili ang kakaibang tamis at ganda ng mga saging ni Mang Tony, hindi na siya nawalan ng parokyano. Sa tuwing bukang liwayway, inaabangan na siya ng mga tindera sa palengke. Pati ang ilang restaurant sa bayan ay nagsimulang magpa-reserve ng kanyang mga paninda. Halos hindi na sapat ang dala niyang saging araw-araw. "Lolo Tony, 2 piling po para sa bakery namin ha? Advance order na to," sigaw ng isang binatang panadero. "3 piling para sa kliyente kong may birthday ngayon." Pahabol naman ng isang catering service owner. Wala nang makapagsasabi na siya ay isang mahirap na tindero. Subalit sa kabila ng biglang pag-angat ng kabuhayan, nanatiling mapagpakumbaba si Mang Tony. Sa halip na magtaas ng presyo, ibinaba pa niya ito sa abot kayang halaga. Ang sabi niya, "Hindi ko ito ginawa para yumaman. Basta maibenta, makakain kami ng apo ko, ayos na." Isang gabi, habang nagpapahinga, kinausap siya ni Liza. "Lolo, may sobra po tayong pera ngayon, no? Pwede po ba tayong bumili ng mga notebook para sa mga kaklasikong walang gamit?" Napangiti si Mang Tony. "Apo, yan ang gusto ko sa'yo. Marunong kang tumingin sa pangangailangan ng iba. Bukas, pupunta tayo sa bookstore. Bibili tayo ng maraming notebook at lapis." At ganun nga ang ginawa nila. Bawat batang walang gamit sa eskwelahan ay nabigyan. Ginamit pa ni Mang Tony ang natirang kita para ipaayos ang sira-sirang bubong ng silid-aralan ni Liza. Hindi nagtagal, nakarating sa barangay ang balita tungkol sa ginagawang kabutihan ni Mang Tony. Dumating ang isang araw na pinatawag siya ng mismong kapitan ng barangay. "Mang Tony," sabi ng kapitan, "malaki ang naitulong mo sa ating komunidad. Hindi mo na kailangang gumastos ng sarili mong pera. Magpupulong kami ng konseho para bigyan ka ng parangal." Ngunit bago pa man makasagot si Mang Tony, biglang bumigat ang kanyang dibdib. Isang pakiramdam ng kaba at pangamba ang bumalot sa kanya. Muling sumagi sa isipan niya ang engkantong si Arion, ang misteryosong batang nagbigay ng saging na ginto. Sa kanyang loob, may pakiramdam siyang may mas malalim na dahilan ang pagbibigay ng saging. At hindi siya nagkamali. Pagsapit ng hating gabi, muling dumalaw sa kanyang panaginip si Arion. Nasa gitna na naman siya ng kagubatan, tahimik, malamig, at sa harap niya lumitaw ang engkanto. "Mang Tony," anang boses na mahina ngunit matatag, "hindi ka namin pinagpala ng basta-basta. Sa kabila ng iyong kabutihan, isang panganib ang paparating." Nanlaki ang mata ng matanda. "Panganib? Anong ibig mong sabihin, Arion?" "May isang nilalang mula sa aming mundo. Isang engkantong sawi, pusong puno ng inggit. Ang pangalan niya ay Guram. Nalaman niyang binigyan ka namin ng biyaya. At ngayon, nais niyang kunin ito mula sa iyo. Hindi dahil kailangan niya, kundi dahil ayaw niyang may taong pinipiling maging mabuti." Napabuntong hininga si Mang Tony. "Anong dapat kong gawin?" Tumingin si Arion sa kanya. "Manatiling tapat sa puso mo. Ngunit sa mga susunod na araw, kakailanganin mong pumili ng mas malalim na sakripisyo." At bago pa man makapagtanong si Mang Tony, nawala na si Arion. Nagising siyang pawis na pawis, ngunit malinaw sa kanyang isipan ang huling sinabi ng engkanto. Isang sakripisyo. Ngunit ano? Kinabukasan, maagang gumising si Mang Tony. Tahimik siya habang nag-aalmusal, pinagmamasdan lamang si Liza na masayang nag-aayos ng gamit papuntang eskwela. Bagaman may ngiti sa kanyang labi, dama ni Liza ang bigat ng iniisip ng kanyang lolo.
"Lolo, okay lang po ba kayo?" Tanong ng bata habang sinusuksok ang lapis sa kanyang pencil case. "Okay lang, apo. Medyo pagod lang siguro si Lolo." Mahina niyang sagot. Ngunit sa totoo lang, hindi niya maalis sa isipan ang sinabi ni Arion, ang babala tungkol sa engkantong siguram. Habang siya'y naglalakad papunta sa palengke, ramdam niya ang kakaibang lamig ng hangin kahit patirik ang araw. Napansin din niyang tila nanlilimahid ang paligid ng punong balete na pinanggalingan ng saging na ginto. Wala roon si Arion, ni ang liwanag na dati niyang nararamdaman sa paligid ng puno. Sa halip, may aninong gumagapang sa lupa, mabilis, malamig, at halos hindi nakikita ng karaniwang mata. Nang dumating siya sa palengke, hindi pa rin nawawala ang tila ulap sa kanyang isip. At doon nagsimulang mangyari ang una sa maraming kababalaghan. Lumapit si Aling Letty, may daladalang biniling saging mula kay Mang Tony. "Mang Tony," panimula niya, "ibang-iba ang lasa ng saging ngayon. Parang mapait, parang may gamot. Hindi katulad noong mga nakaraan." Nabigla si Mang Tony. "Ha? Hindi kaya panis lang? O baka ibang kumpol?" "Nako, sinubukan ko rin ng iba, ganun din. At hindi lang ako, pati ibang suki mo, nagrereklamo rin." Umigat ang dibdib ng matanda. Nang buksan niya ang natitirang bayong sa kariton, laking gulat niya nang makita ang ilang piling ay tila natutuyo na. Kahit kahapon lang ay sariwa at bagong pitas. Ang ilan ay may mantsang kulay itim na parang amag at ang iba naman ay may maladilaw na balat pero walang laman sa loob, mistulang hinigop ang katas. "Hindi ito normal," bulong niya sa sarili. "May masamang puwersang kumikilos." Kinagabihan, sinamahan niya si Liza sa pagtulog. Sa loob ng maliit nilang kubo, nagdasal muna sila. "Lolo," bulong ni Liza habang nakapikit, "sana po wag tayong pabayaan ni Lord. At sana yung engkantong mabait, tulungan pa rin po kayo." Napaluha si Mang Tony sa dasal ng apo. Hindi niya alam kung paanong masasabi rito ang panganib na nagbabadya. Ayaw niyang takutin si Liza, pero nararamdaman niyang palapit ng palapit ang dilim. Pagsapit ng hating gabi, nagising si Mang Tony sa malamig na simoy ng hangin na pumasok mula sa bintanang walang salamin. At sa liwanag ng gasera sa may lamesa, nakita niya ang aninong tila usok na unti-unting nagkakabuo sa gitna ng kanilang silid. "Mang Tony." Boses na parang maraming bubuyog na sabay-sabay na nagsasalita. "Nararamdaman mo na ba ang kapangyarihan ko?" Napatingin siya sa gitna ng anino. Doon niya unang nasilayan si Guram. Isang nilalang na may malabakal na balat, mahabang buhok na parang usok at mga matang pula gaya ng apoy. "Ako ang dapat pinagpapala," bulalas nito. "Hindi ikaw, isang hamak na matanda." Tumayo si Mang Tony, hawak-hawak ang krus na gawa sa kawayan sa kanilang altar. "Hindi ko hiniling ang kahit ano. Binigay sa akin yon dahil may dahilan ng langit." Napangisi si Guram. "At ngayon, kukunin ko ang lahat ng binigay sa iyo. Ang kabuhayan mo, ang kabaitan mo, pati ang apo mong mahal mo. Huwag mo siyang idamay," sigaw ni Mang Tony. Ngunit sa isang iglap, naglaho si Guram kasabay ng paghina ng liwanag sa gasera. At paglingon niya sa higaan, wala na si Liza. "Liza!" sigaw niya, halos mapatid ang hininga sa kaba. Mabilis niyang hinanap sa paligid, tinawag ang pangalan nito, sinuyod ang dilim, pero wala. Isang ginintuang dahon lamang ang iniwan sa kanyang kama, isang palatandaan na dinala si Liza sa mundo ng mga engkanto. Ang engkantong si Guram ay hindi basta-basta nagbanta. Nagsimula na ang laban para sa puso ni Mang Tony at para sa buhay ng kanyang pinakamamahal na apo. Hindi pa man lubos na maliwanag ang araw,
Rumagasa na si Mang Tony patungong kagubatang pinagmulan ng saging na ginto. Bitbit niya ang lumang krus na kahoy, isang bote ng banal na tubig na ibinigay ng paring matanda sa parokya, at ang gintong dahon, tanging palatandaan ng pagkawala ni Liza. Kung sa mundo ng mga engkanto mo siya dinala, Guram, bulong ni Mang Tony habang lumalakad sa matarik na daan, ako mismo ang susundo sa kanya. Bawat hakbang niya ay tila binabalot ng malamig na usok mula sa lupa. Ang mga puno ay tila nagbago ng anyo, mas malalaki, mas makapangyarihan, at ang mga dahon ay kulay abo. Isang aura ng kagubatan na hindi pangkaraniwan. Ito na ang hangganan ng mundo ng mga tao at engkanto. Pagdating sa paanan ng punong balete, biglang lumitaw ang isang liwanag mula sa likod. Isang figurang tila yari sa kristal at liwanag ang sumalubong sa kanya. Si Arion, ang engkantong mabuti. Mang Tony, malungkot nitong sambit. Handa ka bang harapin ang lalim ng kagubatan ng Harilum? Gagawin ko ang lahat, Arion. Buhay ko man ang kapalit, maibalik ko lang ang apo ko. Tumango ang engkanto. Kung ganoon, hawakan mo ang dahon. Isara mo ang iyong mga mata. Huwag kang bibitiw. Kapag dumilim ang lahat, huwag kang tatalikod. Sumunod si Mang Tony. Hawak sa kaliwang kamay ang gintong dahon, sa kanan ang krus. Sa isang iglap, bumalot ang dilim. Hindi ang karaniwang dilim ng gabi, kundi dilim na walang kahit anong ilaw, tunog o hangin. Parang wala siyang katawan, parang lumulutang. Nang muling dumilat si Mang Tony, naroon na siya sa Harilum, isang mundo ng halimuyak ng bulaklak at bulong ng kalikasan, ngunit may halong panganib. Sa paligid ay may mga kakaibang nilalang, matataas na nilalang na tila yari sa kahoy, mga ibong may dalang apoy, at mga mata sa loob ng mga dahon ng halaman. Mang Tony, wika ni Arion habang kasama niya sa tabi. Ito ang mundo ng mga engkanto, ngunit hindi ito ang paraiso. Dito rin nananahan ng mga pinatalsik, ang mga nilalang na ginulangan ng kanilang kapwa, tulad ni Guram. Sa gitna ng isang malawak na parang ng lilang damo, naroon ang isang tore, itim, napapalibutan ng lumulutang na bato at mga uwak na walang ulo. Doon dinala si Liza at doon siya pinaniniwala ni Guram na iniwan na siya ng kanyang lolo. Hindi ka na niya mahal, bata, panlilin lang ni Guram kay Liza. Ako ang bagong pamilya mo. Ako ang magbibigay sa iyo ng kayamanan, ng kagandahan, ng walang hanggang buhay. Ngunit nanatiling matatag si Liza kahit lumuluha. Hindi totoo yan. Hinding-hindi ako iiwan ni Lolo Tony. At sa kabila ng bintana ng tore, isang liwanag ang kumislap. Isa, dalawa, at maya-maya pa'y isang sigaw ang umalingaw-ngaw. Liza! Bumalikwas si Liza. Lolo? Mula sa ibaba ng tore, pumasok si Mang Tony na tila isang sundalong may dalang liwanag sa puso. Kahit napapaligiran ng mga aninong nilalang ni Guram, hindi siya umatras. Iwinasiwas niya ang krus at sa bawat hampas ng kanyang dasal, napupunit ang dilim. Guram! Sigaw niya. Humarap ka sa akin. Ako ang gusto mo, hindi ang apo ko. Biglang lumitaw si Guram sa hangin. Mas malaki, mas malupit ang anyo. Ibinigay ko sa iyo ang pagpapala, ngunit pinili mong ibahagi ito. Yan ang iyong kasalanan. Hindi kasalanan ang magmahal at magbahagi, sagot ni Mang Tony. Yan ang dahilan kung bakit mas matatag kami sa iyo. Sa gitna ng paghampas ng dilim, isang liwanag ang bumalot kay Mang Tony. Isang gintong sinag mula sa langit, mula sa loob mismo ng saging na ginto na unang ipinagkaloob sa kanya. Sa loob ng kanyang dibdib, nagliwanag ang mismong kabutihan. At sa sandaling iyon, bumalot ang apoy ng kaliwanagan sa paligid ng tore. Nawasak ang kulungan ni Liza at tumakbo siya sa kanyang lolo. Lolo! Sigaw ni Liza, niyakap siya ng mahigpit. At si Guram,
Napaatras, napasigaw sa sakit na hindi pisikal kundi mula sa kanyang sugatang damdamin. Hindi pa ito tapos, magbabalik ako kapag nalimutan ninyo ang liwanag. Ngunit sa utos ni Arion, sigura may tinangay ng mga ugat ng Harilum, ibinalik sa ilalim ng lupa upang mapigilan ang kanyang puot. Pagdilat ng mata ni Mang Tony, nasa tapat na sila ng punong balete. Umaga na. Hawak pa rin niya si Liza at sa kamay ng bata ay ang bagong dahon, hindi na ginto kundi kulay pilak na may ukit ng puso. Lolo, mahina ngunit buo ang boses ni Liza. Ligtas na po tayo? Ngumiti si Mang Tony. Oo, apo, ligtas na tayo. Pero mas higit pa riyan, mas buo na ang ating puso. Matapos ang mahiwagang pakikipagsapalaran sa mundo ng Harilum, bumalik na sina Mang Tony at Liza sa kanilang baryo. Ngunit hindi na ito katulad ng dati. Ang hangin ay tila mas sariwa, ang liwanag ng araw mas matingkad, at ang mga tao ay tila mas mapagmasid kaysa dati. Sa kanilang pagbabalik, sinalubong sila ng mga taga-baryo. Sa una ay tahimik ang lahat, tila naguguluhan sa kanilang presensya. Akala namin, wala na kayo, ani Aling Rosa, ang matandang kapitbahay na madalas nagbibigay ng kalamay. Mang Tony, wika naman ng kapitan ng baryo, may 3 araw na mula nang huli kang makita. May nagsabi pang nakita ka raw lumulutang sa gitna ng gubat na may kasamang batang may pakpak. Nagtinginan ang mga tao. Ngunit ngumiti lamang si Mang Tony. Marami na kayong narinig, maraming kwento. Pero ang totoo, ako'y humarap sa dilim para sa aking apo. At sa awa ng Diyos at tulong ng mga nilalang na may mabuting puso, narito kaming muli. Tahimik ang lahat, hanggang sa lumapit ang isang bata at iniabot kay Mang Tony ang isang bugkos ng saging. Salamat po, Mang Tony, bulong nito. Lagi kayong mabait sa amin. Kahit walang bayad, binibigyan niyo kami ng saging. Ngayon po, kami naman. Nagumpisa nang dumagsa ang mga tao, bit-bit ang kani-kanilang regalo, tinapay, gulay, palay at mga yakap. Sa gabing iyon, nagtipon ang buong baryo sa tapat ng bahay ni Mang Tony. May kasayahan, may munting handaan, at may halakhak ng mga bata. Ngunit si Mang Tony, kahit masaya, ay tahimik lang na nakaupo sa gilid, pinagmamasdan si Liza na masiglang naglalaro. Hindi mo na kailangang sabihin ang lahat. Biglang nagsalita si Kapitan habang lumapit. Pero salamat, Tony. Alam naming may nangyari. Hindi mo kailangang ikwento, pero ramdam naming may binago ka at binago ka rin ng karanasang yon. Napatingala si Mang Tony. Kapitan, minsan pala, kailangan mong mawala para muling mahanap ang sarili mong liwanag. Bihira ang taong busilakang puso. Bihira rin ang taong haharap sa panganib hindi para sa sariling kapakinabangan, kundi para sa pagmamahal. Ngumiti ang kapitan at iniwan siyang nag-iisa. Sa kalagitnaan ng gabi, habang tulog na si Liza, lumabas si Mang Tony at muling tinungo ang puno ng balete. Tahimik ang paligid. Humaplos ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang balat. Arion, mahina niyang tawag. Maya-maya, lumitaw ang isang sinag ng liwanag mula sa pagitan ng mga sanga. Si Arion. Natupad mo ang misyon mo, Mang Tony. Napatunayan mong ang puso ng tao, kapag pinili ang kabutihan, ay mas makapangyarihan pa sa anuman. Hindi ako naging matapang, Arion. Naging matatag lang ako dahil mahal ko si Liza. Tumango si Arion. At yan ang dahilan kung bakit bibigyan kita ng biyaya. Simula ngayon, ang saging na ititinda mo ay magdadala ng sigla sa may sakit, ginhawa sa nagugutom at pag-asa sa nawawalan ng lakas ng loob. Ngunit huwag mo itong ipagmalaki dahil ang biyaya ay dapat manatiling tahimik. Ngumiti si Mang Tony. Hindi ko kailanman ipagpapalit ang aking puso para sa kapangyarihan.
Pero salamat, Arion. Hindi mo lang ako tinulungan. Tinuruan mo rin akong mas pahalagahan ang simpleng kabutihan. At sa isang kisap mata, naglaho si Arion sa liwanag ng buwan. Kinabukasan, bumalik si Mang Tony sa palengke. Sa kanyang kariton, naroon ang mga karaniwang saging. Ngunit may kakaibang kinang. Hindi ginto, hindi pilak, kundi isang liwanag na tanging pusong dalisay lang ang makakakita. At sa bawat saging na kaniyang ibinebenta, isang ngiti ang nabubuo, isang puso ang muling nabubuhay, at isang alaala ng kabutihan ang muling naipapasa. Lumipas ang ilang linggo mula nang bumalik si Mang Tony sa baryo. Balik sa normal ang lahat. Nagtitinda siya sa palengke, sinasamahan si Liza sa paaralan, at nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay tuwing hapon. Ngunit sa likod ng tahimik na pamumuhay, may nagsisimulang kumalat na kwento. Mare, napansin mo ba? Mula nang kumain ng saging galing kay Mang Tony, gumaling ang rayuman ng mister ko. Ako nga Matamlay ako palagi, pero pagkakain ko ng saging niya, parang nanumbalik lakas ko. Hindi nagtagal, ang tinatawag nilang saging ni Mang Tony ay naging alamat sa kanilang bayan, sa isang malayong baryo. May batang lalaki ang matagal nang nilalagnat. Hirap ang kanyang ina na hanapan siya ng gamot, hanggang sa marinig niya ang balita tungkol kay Mang Tony. Hindi nag-aksaya ng oras ang babae. Tumungo siya sa palengke, nilakbay ang mahigit 2 oras na lakad sa paanan ng bundok. Manong Tony, sambit ng babae. Pwede po ba akong bumili ng saging para sa anak ko? Matagal na po siyang may sakit. Tahimik lang si Mang Tony. Tiningnan niya ang babae at ang lungkot sa mga mata nito. Hindi mo na kailangang bayaran, wika niya. Para yan sa may kailangan. Umiiyak ang babae habang tinatanggap ang saging. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik ito dala ang kanyang anak. Malusog, masigla, at may ngiting punong-puno ng pasasalamat. Sa kabilang banda, may mga matang mapagmasid. Si Ginoong Arnel, isang matapobreng negosyante, ay nakarinig ng usap-usapan tungkol sa saging ni Mang Tony. Kung may saging na nakagagamot, sigurado may pera rito, bulong niya sa sarili. Nagpunta siya sa tindahan ni Mang Tony. Tony, bibilin ko lahat ng saging mo. 10,000 ang ibabayad ko. Akin na lahat. Ngunit umiling lang si Mang Tony. Pasensya na, Ginoo. Hindi ako nagtitinda para yumaman. Nagtitinda ako para makatulong. Nagnggit-ngit si Arnel. Wala kang alam sa negosyo. Isang araw, ikaw din ang lalapit sa akin. Samantala, sa kagubatan ng Harilum, pinagmamasdan ni Arion at ng iba pang mabubuting engkanto si Mang Tony mula sa malayo. Hindi siya natutukso, wika ni Arion. Mas pinili pa rin niya ang kabutihan kaysa sa kayamanan. Ngunit bantayan natin siya, sagot ng engkantadang si Liara. May dilim na papalapit, hindi lamang sa mundo ng tao, kundi pati sa pagitan ng 2 daigdig. Habang patuloy ang pag-usbong ng pangalan ni Mang Tony, hindi niya alintana ang kapalarang dumarating. Para sa kanya, ang mahalaga ay masaya si Liza, busog ang mga tao, at walang naghihirap sa kaniyang abot-kayang makakaya. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi magtatagal. Isang madaling araw, ginising si Mang Tony ng sunod-sunod na katok sa kanyang pinto. Nang buksan niya ito, bumungad ang 2 kabataan, mga anak ni Kapitan Raul. Manong Tony, pumunta kayo sa gubat. May nakita po kaming bangkay, 3 lalaki, nangingitim at may marka sa leeg. Nagulat si Mang Tony. Wala siyang inaksayang oras. Iniwan muna niya si Liza sa bahay ni Aling Rosa at agad sumama sa mga binatilyo. Sa pusod ng gubat, naroon nga ang mga katawan. Ang mga ito'y tila nilapastangan, ang balat ay tuyot, parang sinipsip ang lakas, at may marka ng bilog sa leeg, tila ba sinundan ng apoy
o mahiwagang enerhiya. Nagdatingan ang mga taga-baryo. Ang ilan ay kinilabutan, ang iba na may nagdasal, at may ilang palihim na lumingon kay Mang Tony. May mga nilalang sa kagubatan, mga hindi natin kilala, bulong ng matandang si Lolo Badong. Nagbabalik ang dilim, dagdag ng isa. Tahimik si Mang Tony, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi ito pangkaraniwang krimen. Ito'y may halong mahika. Isang nilalang ang nasa likod nito at hindi siya mabuti. Kinagabihan, habang tulog ang lahat, lumabas si Mang Tony dala ang kanyang lampara. Tinungo niya ang puno ng balete, ang tagpuan nila ni Arion. Arion, tawag niya. Sa ilang sandali, lumitaw ang liwanag, nagpakita ang engkanto. Mang Tony, wika ni Arion, hindi kami ang may gawa ng mga iyon. May ibang nilalang, mga itinatakwil sa aming mundo. Mga anino, dagdag niya. Sila'y dating mga engkanto na pinatalsik mula sa Harilum dahil sa kasakiman at pangingilabot na dala nila. Ngayoy bumalik sila sa mundo ng tao. Anong layunin nila? Tanong ni Mang Tony. Paghiganti, at gusto nilang agawin ang sagradong biyaya na ibinigay sa iyo. Ang saging mo, Tony, ay may taglay ng kapangyarihang hinahangad nila. Kapag napasakamay nila ito, magagamit nila ito sa kasamaan. Makakalikha sila ng sandata mula sa kabutihan. Nanlamig si Mang Tony. Paano ko sila mapipigilan? Tanging ikaw lamang ang maaring tumapos sa kanila. Ngunit hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng pagpapatatag sa puso ng tao. Kapag pinili ng mga tao ang takot, lalakas ang mga anino. Ngunit kung mananatili silang may tiwala at pananampalataya, hihina ang mga ito. Tumango si Mang Tony. Kung ganoon, kailangan kong maghanda. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa buong baryo. Sa kabilang dako, sa madilim na guwang ng kagubatan, isang nilalang na may pulang mata at aninong katawan ang lumitaw. Isa itong nilalang na tinatawag sa mundo ng engkanto na Itlogrim. Isang dating tagapangalaga ng apoy, ngunit ngayon ay pinuno ng mga taksil na engkanto. Si Tony, siya ang sagabal, bulong nito. Kunin natin ang kanyang mahal sa buhay at makikita natin kung hanggang saan ang kanyang lakas. Sa likod niya, may tatlong nilalang na ubod ng itim na ang katawan ay tila usok, naghihintay ng utos. Sa mga susunod na araw, tuloy ang buhay sa baryo. Ngunit sa dilim, may mga matang nagmamasid. Isang gabi na tila payapa sa baryo habang abala si Mang Tony sa pag-aayos ng mga saging na dadalhin niya kinabukasan sa palengke, napansin niyang tahimik ang paligid. Masyado. Wala ang karaniwang huni ng kuliglig. Walang kaluskos mula sa mga kapitbahay. At ang kinatatakutan niyang mangyari ay unti-unti nang nangyayari. Pagtingin niya sa kama, wala si Liza. Agad siyang lumabas ng bahay. Liza? Liza! Walang sumasagot. Napalingon siya sa pinto. Bukas. Napansin niyang may bakas ng animoy usok sa sahig, paalis ng bahay, papunta sa gubat. Sa ilalim ng gabi, naganap ang pagdukot. Si Liza ay ginising ng malamig na hangin at ng mga bulong sa tenga. Sa pagtayo niya, tila may di nakikitang puwersang nagtulak sa kanya palabas ng bahay sa ilalim ng mahimbing na tulog ng kanyang ama. Sa gitna ng kagubatan, napapalibutan siya ng tatlong nilalang na ulap ang anyo at may pulang matang naglalagablab. Si Itlogrim, ang pinuno nila, ay lumitaw mula sa lupa. Anak ng ilaw, dala ng pag-ibig ng isang mabuting puso, bulong ni Itlogrim. Ikaw ang susi sa pagbagsak ni Mang Tony. Habang tumatakbo si Mang Tony sa gubat, hawak ang lampara, sumisigaw ng pangalan ng anak. Muling lumitaw si Arion. Mang Tony, sigaw ng engkanto. Huwag kang pumasok ng mag-isa. Iyan ang gusto nila. Ilagay ka sa kahinaan. Dinukot nila si Liza.
Sagot ni Tony, halos hindi makahinga. Kung kailangan kong ialay ang buhay ko para sa kanya, gagawin ko. Alam kong mahal mo siya, ngunit may paraan. May sagradong lugar sa kagubatan, ang himpilan ng liwanag. Dala ng puso mong busilak, makakapasok ka roon. Doon mo malalaman ang susi upang labanan ang kadiliman at mailigtas si Liza. Sa paglalakbay, nilakbay ni Mang Tony ang masukal na bahagi ng kagubatan na tinatawag na sapang walang hanggan. Dito, kailangan niyang harapin ang sariling takot, mga alaala ng nakaraan, mga sandaling muntik na siyang sumuko sa buhay, at ang pangungutya ng mga tao noong siya'y isang hamak na tindero lamang. Ngunit dahil sa pagmamahal niya kay Liza, nilampasan niya ang lahat. Sa pinakagitna ng sapang iyon, sumambulat ang liwanag, at mula sa lupa ay tumubo ang isang gintong sagingan. Mula rito, lumitaw ang isang matandang engkanto na may mahahabang puting buhok, si Matandang Bulwag, ang tagapangalaga ng saging ng pananampalataya. Kung handa kang ialay ang lahat, makakamit mo ang sagradong saging. Ngunit babala, Tony, ang saging na ito'y hindi lamang lakas ng katawan, kundi pagsubok sa lakas ng loob. Kapag pinili mong gamitin ito para sa sariling galit o paghihiganti, ikaw mismo ang magiging halimaw. Tahimik si Tony. Inabot niya ang saging. Hindi ko ito gagamitin para sa sarili ko. Gagamitin ko ito para mailigtas si Liza. At sa pagtanggap niya ng saging, isang liwanag ang bumalot sa buong katawan niya. Tila napuno siya ng init, pag-asa at liwanag mula sa puso ng kagubatan. Samantala, sa kuweba ng mga anino, Itlogrim ay biglang napatigil. Naramdaman niya ang lakas ng liwanag na dumaloy sa kagubatan. Magsisimula na ang digmaan, wika niya. At kung hindi tayo kikilos ngayon, mawawala ang kadilimang ating pinaghirapan. Si Liza, na nakagapos sa gitna ng mahiwagang singsing ng usok, ay tahimik na lumuluha. Ngunit sa puso niya, naniniwala siya. Lalapit si Papa. Alam kong susundo siya. Sa gabing iyon, habang ang buong kagubatan ay tila nakabibinging tahimik, si Mang Tony ay tahimik na nakatayo sa harap ng kuweba ng mga anino. Hawak niya ang saging ng pananampalataya, nanginginig ngunit buong tapang. Ang paligid ng kuweba ay tila nilamon ng dilim. Ang mga puno'y nagmukhang baluktot. Ang hangin ay malamig at mabigat. Wala ni isang ibon o insekto. Ang lahat ay tila huminto, naghihintay ng banggaan. Sa loob ng kuweba, si Liza ay nakagapos sa gitna ng isang bilog na may ukit na engkantong wika. Si Itlogrim, kasama ang kanyang 3 anino, ay paikot-ikot sa paligid ng batang babae. Darating na siya, anas ng isang anino. Kapag sinubukan niyang gamitin ang kapangyarihan ng liwanag laban sa atin, doon tayo kakagat, sabi ni Itlogrim. Gagamitin natin ang kanyang liwanag para matupok siya mismo. Biglang lumiwanag ang bungad ng kuweba. Itlogrim! Sigaw ni Mang Tony. Bitawan mo ang anak ko. Isang malakas na tawa ang umalingaw-ngaw. Tony! Tony! Ang tindero ng saging na ngayon ay tagapagdala ng sagradong kapangyarihan? Hindi mo alam kung anong pinasok mo. Itinaas ni Tony ang gintong saging at mula rito ay sumabog ang liwanag na tila araw sa gitna ng gabi. Ang 3 anino ay napaatras, sumisigaw sa sakit, tila sinusunog ng purong liwanag. Ngunit si Itlogrim, sa halip na umatras, ay humakbang palapit. Ang kanyang katawan ay nagsimulang sumipsip ng liwanag. Ha ha ha, ito ang hindi mo alam. Ang liwanag mong pinagmamalaki ay kayang yakapin ng dilim. Sa isang iglap, bumalot si Itlogrim sa katawan ni Tony. Ang paligid ay naging itim at puti.
Tila hinigop ang kulay ng mundo. Ang liwanag ay unti-unting nawawala sa katawan ng matandang tindero. Ngunit sa kanyang dibdib, may kaunting init pa. Mula sa alaala, mula sa pusong hindi kailanman bumitiw sa pananampalataya. Bumulong si Tony. "Liza, anak ko, para sa iyo ito." At sa huling lakas ng kanyang loob, inilapat niya ang gintong saging sa kanyang dibdib at sinambit ang engkantong salita na ibinulong sa kanya ni Arion sa himpilan ng liwanag. Lumilipas ang dilim sa pusong may alab ng pag-ibig. Isang malawak na pagsabog ng liwanag ang gumimbal sa buong kuweba. Natupok ang tatlong anino. Si Itlogrim ay sumigaw at ang kanyang katawan ay nabiyak, naglabas ng usok at tuluyang nawasak. Nang humupa ang liwanag, si Tony ay nakaluhod, habol ang hininga. Si Liza ay malaya na. Agad siyang tumakbo at niyakap ang kanyang ama. "Papa!" iyak ni Liza. "Ligtas ka na, anak!" Bulong ni Tony habang luhay dumadaloy sa kanyang pisngi. Sa dulo ng kagubatan, muling nagpakita si Arion. "Natupad mo ang iyong layunin, Tony, hindi dahil sa lakas ng agimat, kundi sa lakas ng puso." "Anong mangyayari sa mga anino?" tanong ni Tony. "Bihira silang bumalik kapag sila'y natalo ng ganitong klase ng liwanag. Ngunit tandaan mo, ang kasamaan ay muling nagbabalik kung ang tao ay kinakain ng takot, inggit at galit." Ngumiti si Tony. "Hanggat kaya ko, palalaganapin ko ang kabutihan." Pagbalik sa baryo, sinalubong sila ng mga tao. Marami ang napaluha sa tuwa. Ang dating hamak na tindero ng saging, ngayon ay ginagalang na bayani. Ngunit si Tony ay nanatiling mapagpakumbaba. Nagpatuloy siya sa pagtitinda ng saging, ngunit sa bawat bungkos na kanyang binibigay, may baong aral. Ang saging ay matamis, gaya ng puso ng taong marunong magmahal. Wakas.